Yes, we are live. Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. And kung saan nyo napapanood ang live na to. Hello. And before I start my live, ay gusto ko muna ipakilala ang aking sarili. By the way, my name is Rosalie Sato, a digital marketing entrepreneur, a mom of three, and a full-time employee. I do this business as my hustler income. Dahil sa business na to ay nagbago ang buhay ko, my life-changing solution. So, before as we go live, I had two CEOs na in-invite ko na magiging katsikahan ko for tonight. Yes, para maibigay namin ang message about digital marketing system. Ano ba talaga tong business na to? Just a normal business or have a purpose? Yun. Bakit ko pinasok ang business? Just because siguro the one of na ko ay yung may nagsabi na one of the coach na nandito sa loob ay bago ka mag-build ng business, kailangan i-build mo muna yung sarili mo. So, na-attract ako doon na ano, na I felt na I need a growth in my life kasi yung one of na naging struggle ko is Struggle. about my anxiety and depression. So hindi ko siya talaga ma-handle, and about my depression, siguro na stuck ako for a long months na hindi ko alam kung paano ko i-handle. But thankful and grateful dahil sa business na to ay na-save ang aking life. Not only my life, siguro ang aking, the one of my, ko siguro, ang family ko. At na-save ko kung yung sino ako at yung aking talaga pagkatao ay na-save ko. And thank you talaga dito sa business na to dahil sa system, siguro nagkaroon ako ng more growth in my life at mas na-practice ko kung ano ba talaga, kung bakit ako gumigising sa umaga. So, meron akong mga CEOs na tutulungan akong i-explain about kung bakit binenture nila ang business na to. So, pakilala ko muna ang may nasa gitna namin, the beautiful CEO ng arlenechoco.com. Yes. Yes. Thank you so much sa ang ano ng introduction, no, na napakamahinhin ng introduction. So, good evening po sa inyong lahat at nandito na naman po kami, going live. Kung nasaan man kayo ngayon, good evening, good morning man, or good afternoon kasi we are reaching people all over the globe. So, sa mga hindi nakakakilala sa akin, this is Arlene from the Philippines at living here in Japan for 32 years na po na nagtatrabaho dito sa Japan for 28 years. So, for 28 years, tanungin ko yung sarili ko kung may ipon ba ako. Of course, ang answer ko ay wala. Wala. So, kaya naman tayo nag-isip ng another pagkakakitaan para magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa future. So, ito nga ang nakita namin, ang solusyon. Ang solusyon ng mga pagod na sa pagtatrabaho, ang solusyon sa mga gusto talaga na mabago or gustong tumulong
na, before tayo pumasok dito, tutulong man tayo pero hanggang leeg na din naman yung ano, yung hininga natin, 'di ba? Parang hindi na natin makakaya yun. So, kung, temporary tiis tayo temporarily para lang, magkaroon tayo ng sariling business, tiis-tiis lang tayo kasi in the right time, itong business na bine-venture natin ay, mag-e-explore din naman talaga 'yan. Wala naman kasing ibang patutunguhan nito kundi mag-explore. Basta lang we work smart, we must work, smarter. Kasi hindi naman 'to physical na trabaho ang gagawin natin kundi magpindot-pindot lang sa gadgets natin. So, make our gadgets a liability, hindi ba? Asset ba? Make an Asset. asset, 'di ba? Okay, so sa mga, followers diyan, thank you so much for watching at stay tuned, may mga pag-uusapan pa rin kami na makaka-inspire sa inyo. Okay, so hanggang dun lang muna po. Yes, thank you. Ang CEO ng Arlene Das Choco. Ang magandang CEO. Ang So, naman. meron naman in other side ko naman ay ang CEO ng Mary Jane Das Malinaw.com. The floor is yours. Hi, hello po. Magandang gabi po sa lahat, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa mga followers natin dyan. Sa aking mga co-business owners, hello Sis Arlene, and my mentor, Sis Rosalie. Thank you for having me now sa live na. By the way, sa hindi pa nakakilala sa akin, I'm Mary Jane Malinaw at originally from Negros Occidental, Philippines po. At currently living here in Japan, almost 8 years pa lang po. At kasama ko po ang aking asawa dito at may dalawa po kaming anak na babae at isang apo na rin. Iyon. At ngayon, nagtatrabaho po ako bilang isang factory worker dito sa Chiba at grabe. Nakakapagod. As in, as in. Yun lang muna na. At back to you, Sis Rose. Thank you. Yes, yan yung po yung mga CEO na pakinggan natin kung bakit nila binenture ang digital marketing system. Bakit nga ba at bakit ba ano ba yung kakaiba ng business na ito sa ang dami-daming lumalabas na business dito sa social media, syempre of course the one of the sa era natin, era life natin, pag wala ka talaga sa social media, ang business mo hindi talaga magbo-boom. Kaya lahat kahit magtataho nasa social media na po. Kaya kung wala ka sa social media, be aware na. Kita mo, miski magtataho, nasa social media na kahit na nagtitinda lang sa palengke, grabe, nasa social media na rin. Kaya kung gusto mo talagang a hustler income, siguro the best is on social media. Kaya at kung merong mas may maganda ay meron tayong a system. Hindi mo kailangan ng maraming time or hindi mo kailangan ng yung kumbasano is kapital. Ang kailangan mong unahin is a system para ma-align yung kung ano yung gusto mong buuing business or mas may maganda is may community na magkakaroon ka ng na idea or more na mapupush yung mga pangarap mo.
Kasi kung mag-isa ka lang sa business, siguro I think hindi talaga magbo-boom siya at hindi kailangan mo talaga ng ano real talk talaga. Kailangan natin talaga ng maraming source kung gusto natin maging successful kasi wala naman nagiging successful na alone. Kaya yun one of the na-learn ko or natutunan ko in this business is collaboration. At saka dun na practice siguro. Kasi kung mananahimik lang tayo, wala talaga tayong matututunan. And tutulungan akong ipaliwanag kung bakit ba anong kakaibahan ng ng digital marketing system sa ibang mga negosyo etong business na to. Ibibigay ko yung tanong na to sa magandang CEO na Arlene Das Joko. Yes. Okay, thank you so much sa question na yan. So, of course, hindi tayo magko-compare, no? But gusto ko lang i-state ng fact na ang business, there are two types of business. Dalawang types ng business. Selling ang isa or services. So, ang business na ito, our business belongs to services. Kaya nakasulat doon na we don't sell. Walang selling dito. No hard selling. Of course, may mga product na bibili natin but we are not selling. So, ang main talaga ng work natin, yung gagawin natin dito sa business na ito ay services. Bakit services? Kasi kailangan natin tulungan yung mga gustong magbago ang buhay. Tapos, if nandun ka na sa stage na kaya mo nang tumulong, marami kasi tayong vision dito, marami tayong mission dito. Kasi, yun nga, sabi ni Sis Rosalina, no man is an island. So, kailangan natin magtulungan para hindi lang iisa ang aangat or hindi lang iisa ang magkakaroon ng benefit sa business na ito. So, kahit ang business naman na ito na it's not an MLM kasi kung paano mo tatrabahuin yung business mo as a business owner, kung paano mo siya tatrabahuin at iba din yung strategy niya, yung magkakasama kami, 'di ba? So kung ako naman na palagi akong nagtatrabaho sa business ko kasi ito ang business ko ganyan, aangat ako, hindi ibig sabihin na nahuli ako pero hindi mas aangat pa ako sa kanila. Yung wala kasing dito sarili mo kasing business ito. Kung paano ka magtatrabaho, gano'n din ang pag-akyat mo, ang level ng pag-akyat mo. Ang gagawin lang natin dito is to guide other business owners. Guidance lang ang kailangan nila. Hindi natin kailangan gawin yung business nila. Kasi sila ang may-ari ng sarili nilang business. May Yes. kanya-kanya tayong business dito. So, kung i-compare naman natin sa physical business na sinasabi ng lahat, na alam ng lahat kung ano yung physical business, yung nagtitinda, may tindahan tayo, di ba? May tindahan tayo na nakikita mo, nagdi-display ka ng mga ibebenta mo, ganun, na kailangan talaga yung presence mo doon. May area talaga na puntahan mo siya, magbebenta ka doon, tapos kailangan mo pa ng mag-inventory ka doon, anong tawag doon, magke-case-an-case-an di ba magtatali-tali ka pa, kung ano-ano pa na anik-anik na kailangan mong gawin. But in this business, ang system na po ang gagawa ng lahat ng yan para sa atin. Ang gagawin mo na lang is tatanggapin mo na lang. Ay, hindi ba pwedeng sabihin yun? Nakaupo ka, tumatanggap ng grasya. Sorry, hindi pala pwedeng sabihin yun, no? Pero, ang gagawin mo naman is eto, magpa-beauty ka at diba, maging presentable. Alagaan ng sarili. Alagaan yung sarili natin, alagaan yung sarili. Kailangan na healthy ka kasi kailangan mong mag-guide ng mga gustong magbago ng buhay. So, yun talagang dapat
nating gawin una-una, 'di ba? At kailangan ready ka na mag-learn kasi learning naman is a continuous process. Sinasabi natin palagi yan, pero na-absorb ba natin sa kailangan din natin ng learning talaga. Although, sa haba-haba ng panahon na buhay tayo dito sa mundo, ang dami na nating napagdaan ng learnings na nangyari sa buhay natin. Masakit na learnings na yan or masayang learnings at mga failures natin ay mga learnings natin yan na kaya tayo nandito or nagiging strong tayo or it's either naging strong ka or naging weak ka or naging mahiyain ka dahil sa experience mo. Kailangan lang natin yun i-shift. Although napakahirap i-shift. Balik tayo dun sa physical store, no? Yung physical store naman kasi, di ba kailangan yung presence mo doon? Yeah. May something area na nandoon ka. So, i-compare natin sa digital, ang gamit natin is cellphone, laptop, or basta may wifi, kaya nating bitbitin. iPad man yan, or mini iPad man yan, or mga telepono na kailangan natin bitbitin. So, kahit nasa trabaho tayo, may full-time job tayo, bitbit natin yung cellphone, di ba? So, mag-break time, doon natin siya gagawin. Magpa-picture ka lang dyan. It is already one part of the job na gagawin mo sa business natin. So, yun ang pinaka-attractive dito sa business na ito kasi hindi ka na dapat pupunta sa sa tindahan mo na physical tindahan. Nandito ka na anytime, anywhere. Basta may konting oras ka lang, pwede ka nang mag-show up sa business mo. So, it's doable, di ba? Saan ka pa makakakuha ng business na doable? Of course, maraming gumagawa ng ganito, di ba? Maraming gumagawa nito. Ang kakaibahan lang is yung nasa loob. Yung nasa loob na hindi natin pwedeng i-reveal dito kung ano ang nasa loob kasi kailangan sila mismo ang maka-discover kung ano ang nasa loob. So kung gusto nyong malaman kung ano ang nasa loob, na nag-aano na ako, no? Yan, website namin, www.saakin.arlin-choco.com at kay Sis Rosalie naman, 3w.rosalie-s.com at kay Sis Mary Jane naman, www.maryjane-malinaw.com. Hindi naman malinaw yung clear yung niya dyan, pero easy din siya, Mary Jane Malinaw po, yung niya, pangalan niya. So, visit her website kung nandun kayo nakatingin sa niya, sa page niya, naka-live kami po doon. So, just ask and it shall be given, sabi nga sa Bible. Pero, kailangan natin gumalaw at ang God will provide sa atin. Ayun lang po muna, Sis Rosalie. Wow, thank you for wonderful explanation. Yes. Siguro i-add ko lang about that na ang business kasi kailangan natin ng SOP. Ang lahat ng mga bigatin na businessman ay minsan nag-struggle sa nananakawan sila ng millions just because wala silang SOP. And lately na nilang kukuha pa sila ng gagawa ng SOP nila. Ang SOP po ay mahalaga sa business. Yun yung po yung standard operation procedure na step by step na dapat may procedure at may instruction yung iyong business. So dito sa digital marketing system, lahat ng step by step ay naandito na sa loob ng system, ipuprovide ng system para sa iyo. Ang step by step, ang SOP, you don't need na kumuha pa or mag-hire ng gagawa ng SOP mo just because nasa iyo na lahat. Kaya yung millions na kikitain mo dito sa digital marketing ay mamamanage mo yung money mo talaga. Mga about money and lahat step by step na ipuprovide sa iyo ng system. Yun ang pinakamaganda. Kaya
napaka-importante ng SOP sa isang business. Dito tuturuan ka kung wala kang experience or wala ka pang alam sa about business, huwag kang mag-alala. Don't worry. Lahat ay step by step na ibibigay sa iyo at ititrain ka ng system na maging isang CEO. Katulad ko dati, I'm starting on this business, zero knowledge. Wala akong alam, nabubulol ako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, natataranta ako. But now, hindi ko na wow, parang iba na rin pala. So, binabalik-balikan ko and continuous binibigay sa akin ng system ang lahat ng strategy ng business. Kaya don't worry kung hindi ka marunong sa business at gusto mo ng lahat ng strategy at ng talagang advanced na na about business strategy, bibigay po sa inyo ng system. Kaya yun ang pinakamaganda. May system ka na, may step by step ka na, may SOP ka na, meron ka pang mastering, business mastering every week and every ay 1 week. Ilang bang ilang beses tayo nagmamaster? 2 times. Then meron pa kaming everyday na parang refreshing mastering sa social media na paano mo mamamanage or paano mo mabibigyan ka ng idea kung paano mo mapapatakbo ang social media or lahat nandito na. Ikaw na lang ang kailangan. So, meron tayong isa pang kung bakit niya pinasok ang digital marketing, ang CEO ng Mary Jane Dasmalinaw. Yes. Ulit po, bakit ko po pinasok ang business na ito? Kasi po, gusto ko po makamit yung time at financial freedom. At napakahalaga po yung quality time for family talaga. Naisip ko, paano kung hindi na kaya ng katawan natin ang pagtatrabaho? Hindi tayo pabata. Di ba? Patanda. Kaya, naisip ko na paano kung hindi na natin kaya sa physical na pagtatrabaho natin? Paano natin mabayaran yung mga bayarin dito? Lalo na dito sa Japan. Dahil pag nakatungtong ka sa lugar na ito, kahit wala kang trabaho, magbabayad ka ng residence tax. Tama? Yes. Kaya, dapat trabaho magkayod. Kayod talaga tayo. Hindi lang isang trabaho, kundi may arubaito pa. Sideline, kahit saan, kung ano. Pasukan talaga natin. No? Basta lang, marangal lang na trabaho. Kaya naisip-isip ko, kung hindi tayo mag-take action, wala tayong resulta. Yes. Kung hindi tayo mag-isip na wala tayong ganitong business na pinasok, hanggang dito na lang tayo. Andito pa rin tayo. Exactly. Pero may tayo, may action tayo, kahit pa unti-unti lang, basta mayroong may take action, talagang may aabutan tayo, di ba? Yes. Yun. Kaya ko pinasok ang business kasi na talaga sa utak ko na darating talaga ang panahon na tumanda tayo. Mahirap. Lalo na kayod lang ng kayod, wala namang ipon. Ito ay bags.
Resibo. Resibo. No, ipon ko lahat yan. Dumating ako dito, hanggang ngayon, ipon ko lahat ng resibo. Wala akong tinapon. Ay, Then, Tinoo, totoo. tuon Tumuod ka din. dyan. Ang galing niya mag-ano eh. Oo, kaya, kasi, ang rason, tinipon ko lahat yun, ipon ko lahat yun, kasi minsan hindi ko maintindihan yung ibang mga papel na dumarating, kaya ipon ko lahat yan. Mm. Wow. Wala akong Bawat tinatapon. na nag-think, uy. Wala Ay, lang. sabi ko, parang parang mabasura naman. No, di ba? Yun. Kaya yun ang pinaka number one na naisip ko na pag tumanda kami, ano na lang kaya ang mangyayari. Di ba? Yeah. Mm. Yun. Yes. Yun, Sis Rose, back to you. Yes. Yes, thank you. Kasi ang gusto niya emphasize that is gusto niya na magkaroon ng passive income. Passive income para ngayon tinatrabaho niya ang business, pagdating ng future, yung yung pera na ang magtatrabaho sa kanya. So may ang tao naman ay may tatlong ano iba't ibang klase. May taong trabaho lang ng trabaho, kontento na doon. Dito na lang ako. Meron naman taong work, habang nagwo-work siya, nagtatrabaho. Tapos tinatrabaho niya yung kanyang inimbest para magtrabaho din sa kanya. Meron naman tao na yun na yung nagtatrabaho na sa kanya yung pera, yun yung passive income. So Passive. yun yung sinasabing financial freedom. So alin ang gusto mo doon? Magtrabaho na hanggang sa matabunan ka na ng lupa na hindi mo man lang nakamit yung sinasabi nilang financial freedom at time freedom para sa iyo. Yung iba nagta-travel, pinapanood mo lang. Yung iba nakakabili ng branded, tinitingnan mo na lang. Ay sige, bibili na lang ako ng fake para hindi halata. Oh, 'di ba? Bakit hindi mo anuhin? Magtiis ka ngayon, then lately, siguro in the near future, yung pagtitiis natin at pag sacrifice para lang makapag-invest, yun na yung magtatrabaho sa atin. Minsan sabihin na, ito, ang isang natanim sa puso ko na napakinggan ko sa training ko. Nagigil yung yung talagang nagsasabi nun. One of the talaga na naging famous na talaga siya sa pagiging motivational talaga. She helped a lot. Kaya sabi niya, bakit hindi mo sabihin sa sarili mo, wag mong sabihin sa lagi na lang ikaw ang magtatrabaho sa pera. Bakit hindi mo sabihin sa pera, ikaw naman ang magtrabaho sa akin. Sabihin mo yan every morning pag hindi nagbago ang pag-iisip mo. Bakit nga ba hindi natin sabihin, pera, lagi na lang ako ang nagtatrabaho sa iyo. Bakit hindi ikaw ang magtrabaho sa akin? Unfair ka naman. 'Di ba? I think na magbabago. Yan na one of nagpabago sa akin pag tinatamad akong mag-invest or trabahuhin ng aking business. Yan lagi ang sinasabi ko in the morning. So, namomotivate ako. We need to motivate ang sarili natin. Hindi ibang tao ang magmo-motivate sa atin. Lahat ng tao ay nakakaranas ng procrastination. Yes. True. Agree, mga CEO? Yes. So, we need to talaga na isang bagay or isang words na magpapagising sa atin every yung para makita natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay, bakit tayo nagtatrabaho
every day? Bakit tayo gumigising every day sa umaga? Yun lang ang anuhin mo, pagkagising mo siguro, 'wag ka munang makipag-usap kahit kanino. Siguro talk to yourself and close your eyes. Then sabihin mo sa sarili mo, 5 minutes lang, 5 minutes, isipin mo kung how lucky you are na chance every day na ah, makamit yung abundance na pinapangarap mo. Nandiyan na yan eh. Konti na lang. Action mo na lang. Kukurutin na kita dyan eh. So, yun lang po ang mga ano namin. Po, yun lang ang words na ano ko lang sa akin yun, on my experience talaga. Kinurot ko sa singit ang aking sarili. So, that's it. So, i-welcome po natin yung ating mga supporters or mga viewers. So, sa lahat ng mga nanonood, huwag kayong masyadong seryoso. Don't too much serious sa atin. Kasi minsan tayo ay sa sobrang seryoso natin, analyze, napaparalyze tayo. At saka yung perfectionist natin ay minsan nai-stuck tayo. So, enjoy our life! So, welcome natin ang ating mga, asa na yun? Ang aking mata. Hello, Ermin. Hello! Hello, Ermin Goto, sis! Hello, good Kat, evening, hello, Bobby. Kat. Welcome. Thank you. And sis Mases Sakaizawa, hello, lovely co-business owner. Good evening, watching from Sakay. Yes! Kahit saang lugar, nandun tayo. Yes, welcome, Ricky Ramirez. Hello, ladies. Hello. Thank you. And Lydia Imelda de la Torre. Hello. What's karistan ng mga sis? Hello. Welcome. And Bena Dukum. Hello. Good evening, lovely CEO from Gugmaken. Yes, thank you. Yes, any para ma-inspire ang ating ang CEO ng Arlene Choco. Siya yung magaling dito to inspire. Okay, so para ma-inspire kayo, no, gagawin kong example si Sis Rosalie. Nung bagong-bago pa lang siya dito, hindi yan nagsasalita. Hindi yan nagsasalita, but look at her now. Kasi dahil sa learnings, dahil sa mga natutunan niya at in-apply niya yung mga learnings na natutunan niya dito from inside to outside. So, yan ang result na marunong na siyang makipag-usap sa kapwa, marunong na siya share ng experiences niya, marunong na siya mag-open up about the business, kahit kanino kaya niyang i-explain ang business at kung wala tayong oras dito, siguro magpapatuloy pa rin siya, magpapatuloy na magsasalita. That is the result ng learnings na nakuha niya dito sa business na ito. So, this is not about the pera lang dito. So, this is about how you grow inside, how you transform your life, at kasi kung gusto mo talaga ng pagbabago, i-total transformation mo na, huwag ka na maging kuripot. Ganyan na yan, total transformation. O, diba? Just, kasi, pag one flick lang ng isang daliri natin, magkakaroon tayo ng pagbabago, hindi natin alam. It's either today or tomorrow. Ang Diyos lang ang nakakaalam yan. Yes. Pero, kailangan lang natin yan, ihanda yung sarili natin, di ba? Let's be ready kung ano man ang ibabato sa atin. Kung masama man yan yung mga stepping stone, magiging marmol yan. So, ito po ang masasabi ko to inspire you all na
lahat tayo ay pwedeng magbago. It's up to you if you want to change or not. So, kung bibigyan ka ng chance, syempre doon tayo sa pagbabago na magkakaroon tayo ng passive income. Yung passive income naman ay ibig sabihin yung pera na ang magtatrabaho para sa atin. At yung bank natin ay nag-grow. So, ngayon habang employee pa tayo, nagtatrabaho tayo, ibang tao naman ang yumayaman. So why not do it together? Maggagawin natin together, di ba? So para ma-inspire kayo, just visit our website at it's risk-free, kaya feel free to join us there at maraming questions, we are ready to answer. At andyan po yung coach namin na mag-guide sa atin. Kahit anong itatanong, kaya niyang gawin kasi nandoon na siya eh. Yes. Nandoon na siya. Yeah. Hinihila na lang kami dito. Okay. Very good. Dagdag. Yes. Sis Mary Jane, gusto kong inspire mo yung mga taong sabi nila, wala naman akong alam, Oo. hindi ko naman kaya. How about you? Anong nabago sa'yo? Tama kasi umpisa una, hindi ko talaga alam ang magpindot sa computer. Tapos, pangalawa, yung grabe ka mahiyain. Noon may kaibigan ako na umuwi na din siya sa Surigao. Inano ko niya ako na mag sa yung content creator. Sabi ko, ay, ayoko niya. Nahiya ako magpakita ng mukha ko sa camera. No, ngayon, nabigla siya. Bakit ako nag-show? So, yung business, ang mag-guide sa atin kung paano tayo may learning na paano sa atin kung paano natin gagawin. Kaya, nung naumpisahan ko na, kahit paunti-unti, pero at least may naumpisahan ako kahit na mahihiyain. Minsan nga, tinatamad kasi sabi ko, paano ba to? Igulan ko na to, bakit? Parang nahiya talaga ako. Pero kaya lang, kasi sabi ni Sis Arlie na ang Diyos talaga nakaplana, no? Dapat trabahuin na lang natin. Kasi kung hindi tayo magtrabaho, wala. Kahit ibigay niya man sa atin, kung pinapabayaan lang natin, wala talaga. Kaya yun, nagpapasalamat talaga ako na nakita ko itong business. In behalf kay Sis Rosalie, na siya ang nakita ko bilang mentor. At hindi yun na. Tapos, sabi ko ito, maganda to. Sabi ko ganun. Sabi ko noon pa, scam, sabi ko. Pero hindi pala. Hindi. Totoo siya. Totoong business. Kasi yan naman kasi talaga. Pag ang taong hindi pa ng business, sasabihin, ay, scam yan. Marami ng mga ganyan-ganyan. Di ba? Ganun. Pero tayo na nakapasok na, ayun. Kaya yun ang naano ko na mapa-inspire ko sa iba na yung nagdadalawang isip, umpisahan na kasi pag makapasok ka, ay, talaga, mag-enjoy ka pa, feeling artista. Yes, di ba? Go up lang. Minsan, talagang mapagod tayo sa trabaho, tama rin tayo, pero okay lang yun, natural lang yun sa buhay. Yes. Kahit yung artista napapagod eh. Yung artista napapagod. Tayo. Yeah. Ngayon, ang ko lang doon sa mga nanonood ngayon, kung gusto nyo na talaga na magbago din ang story ng buhay, why not? Na kaya magbisita lang sa amin o so pasok mo yung yung system or ang business na ito para malaman mo kung ano ang nasa loob. Yun lang nakalagay
dyan sa sa screen yung mga namin website. Yan lang, Sis Rose. Yes, thank you. May pahabol. Si Sis Lilian de la Torre. Hello, kumbawa po mga ladies of Isuna watching from Macon. Thank you, sis. Yes. So may iiwan lang po akong isang natanim din sa isa sa mga natanim sa akin. Para maging successful, kailangan meron kang solid na routine. At saka importante ang ating habit. Kasi doon talaga magre-reflect lahat kung ano yung ginagawa natin everyday sa buhay natin. Doon tayo magiging successful. Doon lang wag ka mag-overthinking at saka maniwala ka sa process. Kasi kung hindi ka maniniwala, hindi ka may stuck po talaga. Ang hirap kalabanin ang sarili. Pero pag may solid routine ka, I think na makakayanan mo lahat. Dahil yun po ang one of naging susi ko. Hindi yung kung ano yung meron akong may pera akong pang business, but meron akong solid routine na itinuro sa akin ng system. So, yun lang po. And thank you sa lahat ng manunood. So, lahat po ay sana magkaroon tayo ng abundance sa buhay. So, God bless sa atin lahat. And thank you. Thank you. Lahat. Dagang salamat sa mga followers. Dagang salamat. At tumawag si